Magandang umaga po mga kapatid, nawa mapagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. Um, Alam niyo po, sabi ko, madalas itong naririnig sa akin kahit ng mga leader ko at ng mga kapag nagsesermon ako. Yung kasi paborito ko tong verse na ito. Yung ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na yung kanyang lumang pagkatao, siya'y bago na. No? Ah, na favorite ko 'to kasi, personal kong naranasan yung bagay na ito, eh, 'no. Personal ko siyang naranasan na kung paanong ang Diyos ay, ah, nagbago, binago niya ang buhay ko, eh, ano po. Bagamat sabi ko nga hindi naman po ako perpektong tao, 'no, nagkakasala pa rin naman at sabi ko hindi perpekto, 'no. Pero ang kagandahan dito yung bang hindi hindi ka dun nananatili na dun sa, dating buhay mo, 'no. Kasi dati kagalakan ko yung gawin yung bagay na makamundo, eh, 'no. Pero nung makatagpo ko ang Panginoong Jesucristo ay nakatagpo ako ng isang, Diyos na bumabago, 'no, bumabago from glory to glory, sabi ko nga, from glory to glory. Kaya napakapaborito ko nung verse na yun, eh, 'no, na ang nakipag-isa kay Kristo ay bago ng nilalang. Alam niyo po, ang totoo po ito, eh. Ang nakipag-isa kay Kristo ay unique. Unique yung nagiging unique yung kanyang pagkatao, 'no, kakaiba. Kakaiba ibig sabihin nun, eh, kakaiba. Nagiging kakaiba ang mga taong nakatagpo kay Kristo. Si Paul, dati siyang, wala siyang ginawa kundi hanapin ng mga mananampalataya at patayin, 'no, wala siyang ginawa nun, akala niya nagagalak ang Diyos sa kanyang ginagawa. Pero nung nakatagpo niya ang Panginoon sa daang Damasco, ano po, ay agad-agaran, eh, yung transformation sa buhay ni Paul nandoon. Dating mamamatay ng mga mananampalataya ni Kristo, hinahanap niya ito, ngunit nang makatagpo niya ang Panginoon ay nandun agad yung ano, eh, yung pagbabago na ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Sabi ko nga dati siyang mamamatay ng mga mananampalataya pero, nung makatagpo niya ang Panginoon siya naging tagapagdala na, 'no, hindi na mamamatay kundi tagapagdala ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang pagpapahayag ng mabuting balita na dala na mabuting balita ni Kristo, ano po, dala-dala na niya po 'yun, 'no. Dati siya'y pumapatay, ngayon dala-dala niya ay buhay, buhay na walang hanggan, 'no. Kaya nga sabi ko, ang mga mananampalataya ay unique, 'no. Ang mga mananampalataya, ang nakipag-isa kay Kristo, 'no, ay unique, kakaiba, 'no. Una, bakit? Ito tignan niyo, ha. Kasi ang mananampalataya ni Kristo, sabi ko nga unique, ay ang pag-ibig ng Diyos ay ang pag-ibig daw ng Diyos ay nasa kanila ng mga puso. No, hindi yung pag-ibig natin. Kasi kung pag-ibig natin ang ating pagbabatayan, hindi natin kayang umibig sa mga bagay, sa mga hindi ka ibig-ibig, no? Pero nung ang Diyos ay makatagpo ng bawat sumampalataya kay Kristo, ano po, yung pag-ibig mismo ng Diyos na yun yung inilalagay ng Diyos sa puso ng mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Tingnan niyo po ito. Ang sabi ng Roma 5:5. Ang sabi, hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa. O, yan. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. So mayroon palang inilagay, mayroong ibinuhos sa puso ng mga taong nakipag-isa kay Kristo, sa mga taong sumampalataya kay Kristo. Ano yun? Ano daw yung ibinuhos na yun? Ang ibinuhos ay yung mismong pag-ibig ng Diyos sa puso daw ng bawat isang mananampalataya kay Kristo. Ang sabi ng Roma 5:5, hindi tayo nabibigo sa pag-asa sapagkat ang pag-ibig mismo ng Diyos ang ibinuhos sa ating mga puso. So yung pag-ibig na yun ng Diyos, no? Ano ba yung pag-ibig ng Diyos? Una, pag-usapan natin yun. Ano yung pag-ibig ng Diyos?
unconditional yung kanyang pag-ibig. No? Hindi siya humihingi ng kapalit. Hindi siya nanghihingi ng parang, inibig kita, ibigin mo rin ako. No? Hindi, nananatili yung pag-ibig ng Diyos sa tao kahit hindi siya iniibig ng tao. No? Yun muna pag-usapan natin, wag muna iba, no? Yung pag-ibig lang ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Dito tayo pumokus ngayon. Yung pag-ibig na yun ng Diyos sa bawat isa sa atin, sabi ko nga po, ay unconditional yun. Unconditional love. At yun yung binuhos daw ng Diyos sa puso ng mga mananampalataya. No? Yun yung ibinubuhos. Alin? Yung unconditional love ng Diyos. Yun lang tayo. Doon lang muna tayo. No? Unconditional love. Hindi siya humihingi ng kapalit, hindi siya humihingi ng anumang bagay patungkol sa kanyang binigay na pag-ibig sa atin. No? Hindi ganon. Kasi ang tao, iniibig kita, o ako, iniibig mo ba? Ganon. Balikan mo ko ng pag-ibig. Bagamat siyempre, naghahanap ang Diyos ng pag-ibig ng tao. Pero alam mo, kahit hindi mo siya ibigin, kahit hindi ko siya ibigin, ang Diyos mananatili yung pag-ibig na yun. No, pag-ibig niya at pag-abot niya sa tao. Alam niyo yung pagbibigay lamang sa Diyos sa atin ng araw-araw na paghinga. Isipin po natin yung araw-araw nating paghinga at paggising natin sa umaga, yan ay pagpapakita ng Diyos ng biyaya ng pag-ibig niya sa atin at binibigyan niya tayo ng pagkakataon upang ma-realize natin na tayo ay nagkasala. Sa gayon, kapag na-realize natin, magbabalik loob tayo sa Diyos. Yun. So, bawat araw at pagkakataon ay biyayang kaloob ng Diyos upang ang tao ay magbalik loob sa Diyos. Pag-ibig ng Diyos yun. Binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya, lumapit sa Kanya, dahil iniibig tayo ng Diyos. Iniibig ka ng Panginoon. Kapatid, yung pag-ibig na yon ng ating Panginoon, ibinuhos daw sa puso ng mga tao, ng mga mananampalataya kay Kristo. So, dapat makita sa atin yun. No, makita sa akin, makita sa inyo. Alin yung pag-ibig ng Diyos na ibinuhos sa puso ng bawat mananampalataya. No? Ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos daw sa puso ng bawat isa sa atin, kaya ang pag-ibig na ito ng Diyos ay dapat dumaloy. Dumaloy mula sa atin papunta sa iba. O ngayon, tag-ulan. Pagmasdan niyo po yung alulod. Yung alulod ng bubong. Yung alulod ng bubong na yan, may makukuha kang mensahe dyan. Yung ulan, lagay natin sa iyan ay blessing ni Lord. Yan yung love ni Lord. So ikaw yung tagasalo. Ikaw yung tagasalo ng pag-ibig na ito ng Diyos. No? Ikaw yun. So lagay mo sa sarili mo na ikaw yung yung alulod. No? Ikaw yung tagasalo. At yung alulod, sa dulo nun, may downspout. May downspout po yun. Yung downspout po na yun, doon naman dadaloy yung tubig, yung sabi ko kanina, yung lagay natin, yung ulan ay simbolo ng love ni Lord. Ikaw yung alulod na tagasalo ng love ni Lord. Anong dapat sa mga mananampalataya na tagasalo ng pag-ibig ng Diyos na sinabi na ang pag-ibig na ito ng Diyos ay ibinuhos na sa puso ng mga tao, ng mga mananampalataya kay Kristo. Kung ikaw ay alulod, anong dapat? Yung sa love na yon ni Lord, dapat dumaloy ito dun sa downspout, dun sa alulod, dun sa pababa po yun. No? Ang blessing na Lord, ang pag-ibig ng Diyos, hindi dapat manatili lamang sa atin, kundi dapat ito'y dumadaloy sa atin papunta sa iba. Yun ang pag-ibig ng Diyos na dapat taglay-taglay ng mga taong nanampalataya kay Kristo. Hindi atin lang, kundi padaluyin natin sa iba, makita ng iba sa pamamagitan natin na ang pag-ibig na ito na ibinuhos ng Diyos sa puso ng mga mananampalataya, dumadaloy pababa. Nararamdaman ng mga taong hindi mananampalataya pa ni Kristo. No? Nararamdaman dapat ito ng mga tao. Nakikita dapat ito sa bawat isa sa atin. Oo, kung sa sarili natin hindi natin kayang umibig, no, lalo na sa mga taong hindi kaibig-ibig. Pero sabi ko nga,
yung nakipag-isa kay Kristo, bagong nilalang, tapos nagiging kawangis natin si Kristo. O ano ba si Kristo? Di po ba si Kristo, mahal niya ang mga taong hindi kaibig-ibig? Yan ang Diyos, yan si Kristo. Maging yung mga taong nanungayaw sa Kanya, no? Pinakita niya ang pag-ibig dito. At ang kaligtasan ng Panginoon, ng Diyos, nang siya'y mapako sa krus, hindi niya sinabing ang kaligtasan ito ay para dun sa mga matutuwid lang. Hindi. Ang kaligtasan kaloob ng Panginoon sa kamatayan niya sa krus ay para sa mga taong nagkasala, sa mga taong tumuligsa sa Kanya, sa mga taong pumalo sa Kanya, sa mga taong bumugbog sa Kanya, sa mga taong dumura sa Kanyang mukha, sa mga taong ginawa siyang katatawanan, sa mga tao na nagpako sa Kanya at naglagay sa Kanya sa napakalaking kahihiyan. Ang bigay ng Panginoon ay pag-ibig pa rin naman. Pag-ibig pa rin. Hindi siya sinumpa ang mga taong ito na pumako sa Kanya at naggawa sa Kanya ng hindi maganda. Hindi niya ito sinumpa. Ang lumabas sa bibig ng Panginoon ay pagpapatawad. No? Kaya nga unang-unang mensahe ng krus ay pagpapatawad. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pansinin niyo yung sinabi, sapagkat hindi nila nalalaman. No? Hindi nila alam yung kanilang ginagawa. Kaya patawarin mo, Ama. Patawarin mo sila. Kaya yun mismo ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Yun ay pagpapakita na ang pag-ibig ng Diyos ay laan sa bawat isa. Laan para sa mga taong hindi kaibig-ibig. Laan para sa mga taong nanalbahi sa Kanya. Laan para sa mga taong hindi nagbigay ng pag-ibig at pagtingin sa Kanya. Yun ang pag-ibig ng Diyos at laan ang pagpapatawad na ito ng Diyos. O kaya nga sabi ko, kung ang Diyos ganoon, tayo mga mananampalataya, sinasabi natin na tayo yung mananampalataya. Ano dapat tayo? Ano tayo dapat? Dapat ba taga-salutay, kung sumasalo tayo ng pag-ibig, ang dadaloy ba dun sa alulod, pababa, ay hindi pag-ibig? Siyempre, kung ano yung sinasalo natin sa Diyos, na ibinuhos daw ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin, yun dapat ang dadaloy. Hindi galit at puot. Hindi sama ng loob. Hindi panunungayaw ang lalabas, kundi pag-ibig ng Diyos. No, pag-ibig ng Diyos sa puso na binuhos na ng Diyos sa puso natin eh. Sa puso mo, kapatid, ibinuhos yan. No? Hindi natin pag-uusapan anong reliyon meron tayo. No? Ang pag-usapan natin, ang Diyos nagbuhos ng pag-ibig. Ng pag-ibig. Sa krus, mensahe, pag-ibig. Nang ibinigay pa lamang ang bugtong na anak na si Jesus, mensahe ay pag-ibig. Love yun, love. Yun. So yun. Yun ang Diyos. No, yun ang Diyos. O ngayon, kung ang Diyos pala ay punong-puno ng pag-ibig at inilagay na ito sa puso ng mga tao na nananampalataya kay Kristo, ano dapat ang lumabas sa atin? Love. Pag-ibig sa mga taong maging sa mga taong hindi kaibig-ibig. Alam ko pong napakahirap gawin na itong bagay na ito. Dahil nararanasan ko po yung bagay na yan sa mga taong kapag nakikita ko, alam ko na dating nakapanakit sa damdamin ko, umaakyat sa puso ko. No? Umaakyat sa puso ko na parang pagkagalit, pagkapuot. Kaya lang, agad-agad parang, tanggalin mo po itong bagay na ito. Tanggalin mo po ito. Kasi alam ko nga, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Unang-una, sinabi ng Panginoon, kapag kayo mananambahan sa akin, ay iwan niyo muna ang inyong mga handog at makipag-ayos kayo. Makipag-ayos kayo. Kung may galit ka sa iyong kapatid, patawad ka. Kung nagkasala siya sa iyo, patawarin mo siya. Yun ang sabi ng Panginoon. At pag gawa mo na, bumalik ka, tsaka ka magandog, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, napakahalaga ng bagay na ito. No, sa buhay ng bawat isa sa atin. Kapatid, dapat makita sa atin yung maging mga taong hindi daw kaibig-ibig. O, anong ginawa ng Panginoon? Dumanga sa taong mga tumuligsa sa Kanya. Kasi ang Panginoon, tinuligsa siya. Pagsilang pa lamang ng Panginoon dito sa lupang ito, hinahanap na siya ni Herodes upang patayin. Kita nyo,
kung paanong may mga tao na tanggap, no? Tanggap ang pagkapanganak ng Panginoon, pero may mga taong hinahanap siya upang siya ay patayin. So makikita po natin, pagkapanganak pa lamang ng Panginoon dito sa lupa, pagtanggi na ang daladala ng tao, pagtanggi na sa kanya, no? Pag Pasko na, alam natin, sinilang siya dun sa manger, dun sa sabsaban. No? Bakit siya na dun sa sabsaban? Kasi nga, pagtanggi na, pinakita, walang puwang para sa bahay panuluyan, walang puwang para sa Diyos, sa anak ng Diyos na isisilang para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Sabi ng Biblia, walang puwang. Kasi saan isinilang? Sa sabsaban. No? Doon pinakikita na pagkapanganak pa lamang ng ating Panginoon dito sa mundong ito, paglabas niya, pagtanggi kagad ng mundo ang sumalubong sa Panginoon. Hindi pagtanggap. Mga kapatid, pero ang ginawa ng Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Inunawa ng Diyos hanggang sa krus. Hanggang sa krus. Minsan pa nga may pagkakataon sa Biblia na gumawa siya ng himala sa isang doon sa bayang ito na mayroong isang inaalihan ng masamang espiritu. At walang ginawa itong lalaking ito, kundi araw at gabi pumalahaw, sumigaw, at kapag ito daw ay kinakadena, pinapagot lamang yung kadena na parang lubid na manipis, no? At talagang napakalakas dahil napakaraming demonyo daw sa katawan na itong lalaking ito. Nakatira siya sa simenteryo. So wala daw ginawa itong taong ito, kundi pumalahaw, sumigaw, no? Sumigaw. Sabihin na may merwisyo. Pero nang siya'y katagpuin ng Panginoon, no? Siya'y katagpuin ng Panginoon at palayasin ng Panginoon ang mga demonyo kasi, hindi lang isa mga demonyo, no, na nasa katawan ng taong ito. Ang nakiusap yung demonyo sa Panginoon yung mga demonyong ito sa Panginoon Sabi ng mga demonyo, pahirapan mo ba kami nang wala pa sa panahon? No? Pwede ba na lumipat kami sa baboy? Okay na nyo. Sabi ng Panginoon, lipat. O ginawa ng mga demonyo, lumipat doon sa baboy. Ang mga baboy na ito, pumaripas ng takbo. At kumaripas ng takbo, nahulog daw sa ilog, nangalunod. Nang mabalitaan ito ng mga tao sa paligid, hindi nila nakasiyahan ang gawa na ito ng Panginoon. Ang nakita nila, mauubos ang kanilang kabuhayan. Kung bawat isang mga inaalian ng masamang espiritu, papunta doon sa kanilang mga alaga at magtatakbuhan at mga mamamatay, maaaring ganoon, no? Ang nakita nila, kalugihan. Nangamatay yung mga baboy, pinalipat mo kasi sa mga alaga namin. Kaya nakita nila, kalugihan. No, kalugihan. Hindi yung ginawa ng Diyos sa isang tao na walang ginawa, kundi araw at gabi pumalahaw ng sibigisigaw na may merwisyo. Pero tingnan ninyo ang ginawa ng tao. Pinalayas daw ang Panginoon. Sabi nila sa Panginoon, umalis ka dito. Nakita niyo yun? Gumawa ang Diyos ng bagay na mabuti para ang taong ito'y mapalaya sa pagkaalipin ni Satanas ng mga demonyo. Pero hindi yun ang nakita ng tao. Ang nakita ng tao, kalugihan na narito ka. Ay, umalis ka dito. Lumayas ka dito. Pinalayas nila ang Panginoon. Hindi nila ikinasiya ang ginawa ng Panginoon. Nakita niyo yun? Pagtanggi. Pero unawa pa rin sila ng Panginoon. Katunayan, alam niyo po, ang mga taong ito kasama doon hanggang sa krus ng Kalbaryo nang mapako ang Panginoon, yung ginawa nila na ito ng Panginoon, ginawa nila na yon sa Panginoon, kasama doon sa salita na yon ng Diyos, ng Panginoon na napako. Na Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kapatid, yan ang ating Panginoon. O ngayon, kung yun siya, ano dapat tayo? O di dapat, di ba ganun? Hindi maiiwasan may mga tumutuligsa sa atin. Hindi maiiwasan na mayroong mga nagagalit sa atin. Hindi maiiwasan na may mga taong hindi naniniwala sa atin.
Alam ko may maraming hindi naniniwala sa akin. Alam ko 'yun. No, marami 'yun. Hindi lahat naniniwala, hindi lahat. No, hindi lahat makikinig sa atin. Hindi lahat naniniwala sa mga sinasabi natin. No? Hindi sila naniniwala. Hindi lahat. Pero anong ganti? Pagtuligsa rin ba? Tutuligsain rin ba natin? O manahimik tayo? Unawain natin ang tao. Ang Panginoon nga hindi hindi inibig at hindi ginusto eh. O tayo pa. Siyempre ganun din. O kung ano ginawa ng Panginoon, tularan natin ng Panginoon. Tularan natin ng Diyos. No? Ang Panginoong Jesucristo, kung paano niyang patuloy na inuunawa yung mga taong ito na hindi tumanggap sa Kanya. No? Tularan natin, maging hindi tagapagkalat ng hate, kundi tagapagbuhos ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Paano natin sasabihin sa tao na iniibig ka ng Panginoon kung hindi makikita ng tao sa atin yung pag-ibig na yun ng Panginoon? Di ba? Ang hirap naman sabihin ko, dumalo ka ng Bible study namin, dalo kayo ng Bible study namin, dalo kayo sa amin, tapos ang sungit-sungit mo, nambubuhos ka ng tubig, nanunungayaw ka ng kapitbahay mo, hindi maniniwala ang tao sa atin. Bakit? Kasi nga, hindi nakikita yung sinasabi mo, tas mag-aaya tayo ng pag-aaral ng salita ng Panginoon kung hindi naman nakikita sa bawat isa sa atin. Hindi sila maniniwala. Hindi na nga naniniwala dahil lalong hindi maniniwala kung hindi pa makikita sa ating mga gawa. Alam nyo kung anong pinakamagandang mensahe ng pag-ibig? Hindi lang by words, kundi by works. By works. Sa pamamagitan rin ng pagpapakita, no, ng ating gawa na makikita ng tao yung pag-ibig, no? Napakadaling sabihin I love you. Napakadaling sabihin pinatatawad kita. Pero sa mas mabisang pagpapakita ng pag-ibig sa tao sa pamamagitan ng gawa. Ang Diyos yun. Hindi siya nagsabi lang na mahal ko kayo. Ang Diyos, no, sa pamamagitan ng gawa, ipinadama niya sa tao ang pag-ibig niya. Paano? Paano, Pastor Romel? Tingnan ninyo, di ba? Gayon na lamang ang pag-ibig daw ng Diyos sa sanlibutan. Anong ginawa? May ginawa ang Diyos. Kasi umiibig pala eh. Umiibig pala tong Diyos. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Anong ginawa? May ibinigay. Kaya ibinigay. Ano yun? Dahil yung pag-ibig, hindi sinalita lang, kundi ginawa ng Diyos. Hindi sinabi ng Panginoon na mahal ko kayo. No? Mahal ko kayo at mahalin niyo ako. Hindi sinabi yun. May ginawa ang Diyos. Ano yun? Nagbigay. He gave His Son. Sino yun? Si Jesus. Kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay ang bugtong na anak. May ibinigay. So sa pamamagitan ng pagpapakita, pagpapadama sa tao, mas maganda na mensahe ito ng Diyos, no? Kung sinabi lang niyang I love you, mga tao, parang mga tao, o Romel, mahal kita, pero hindi niya ginawa yung bagay na ito, na isinan niya yung kanyang anak. Walang kabuluhan, no? Walang kabuluhan. Bakit? Walang kaligtasan. No? Walang kaligtasan. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos ay dala-dala, ay pagbibigay at pagpapakita sa tao. Dahil mahal ko kayo, eto ang kaligtasan. No? Dahil hindi kayo maliligtas sa pamamagitan nitong aking anak. No? Ang sino man sasampalataya sa anak na ito, sa anak kong ito, sabi ng Panginoon, bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Di ba ang galing ng Panginoon? Ang galing ng Diyos. Kaya sabi ko kung tutularan natin ng Panginoon, yun ang pinakamagandang paraan para maipakita natin ang pag-ibig natin sa tao. Hindi sa pamagitan ng salita. No? Dami na nagsalita mahal kita, sabi sa asawa, mahal kita, tapos tatlo asawa. No? Ibig sabihin, pwede tayo mandaya sa pamagitan ng salita.
Pero ang pinakamagandang mensahe para maipadama natin sa ating kapwa ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng pagpapakita at pagpapadama sa tao na tunay nga na tayo ay nagmamahal. Mga kapatid, di po ba? O, tingnan niyo. Sa asawa ko, paano ko sa kanya maipapadama ang tunay na pagmamahal? E di pagtapatan ko siya. No? O nung nung panahon noong na nagkasala ako, sabi ko sa kanya ng sabi na I love you. Kiss ako ng kiss sa kanya. I love you, I love you. Kiss ako ng kiss. Nilalabas ko sila. Kiss ako ng kiss. Pero pinagtataksilan ko siya noon. O, hindi yun. Hindi yun pagsasabi ng I love you. Kailangan makita. Kailangan makita. Pero nang makilala ko si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ibinuhos ng Diyos ang pag-ibig na ito. Anong bunga? Ang bunga ay huwag mong nang pagtaksilan, Romel, ang iyong asawa. O, kita nyo. O, tingnan nyo, may bunga. Ano ang bunga? Nagtiwalang muli yung aking asawa sa akin. Dati wala na siyang tiwala. Ngayon may tiwala siya sa akin. Kahit tanong nyo kung kilala nyo asawa, kahit tanong nyo, may tiwala. May tiwala. Kahit saan ako magpunta, hindi na ako tinatanong kung saan. May tiwala kasi siya. Binalik ng Diyos. O, kapatid, mas mainam na mensahe ng pag-ibig ang pagpapadama sa tao na tunay na nagmamahal tayo. Kapatid, tandaan mo ikaw ay alulod ng pag-ibig ng Diyos na ibinuhos ng Diyos sa puso ng mga taong nanampalataya sa Kanya, kaya dapat ang pag-ibig na ito ng Diyos dadaloy pababa mula sa tao. Nawa maging tagapagdala tayo o maging nawa madama ng tao sa atin yung ibinuhos ng Diyos na ito ng pag-ibig sa atin papunta sa kanila. Madama nila yun. Kapatid, at ako'y naniniwala, may mas mabisa yung pagpapakita ng pag-ibig kaysa sa salita lang. Oh, I love you. Oh, I love you. I care for you. Tapos niloloko natin. Ang Diyos hindi ganon. Ang kanyang pag-ibig, pinatunayan niya ito. Nang sabihin niyang siya umiibig, pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng pagsugo ng pagpapapadala niya ng kanyang bugtong na anak na si Kristo Jesus, at si Kristo Jesus naman na anak ng Diyos, hanggang kamatayan, daladala niya ang pag-ibig na ito hanggang dun sa krus, hanggang sa lagutan ng hininga ang ating Panginoon. Taglay-taglay niya ang pag-ibig na ito hanggang sa pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Hesus. Pag-ibig niya ang dumaloy sa puso ng Panginoon. Kapatid, nawa yan ang madama ng tao sa bawat isa sa atin. Makita si Kristo sa puso natin, makita ang Diyos na dumadaloy sa puso ng bawat isa sa atin. Nawa napagpala kayo ng ating Panginoon sa pakikinig natin ng mensahe ng Diyos sa araw na ito. God bless po. Bye-bye. Bye-bye.